District Director, and congratulations po kung isasummarize natin yung reports. Ako, congratulations po. But, we have more questions sa police reserve. Nagkaroon kayo ng meeting with Quezon City Mayor Herbert Bautista. Ano po? Dahil nagkaroon po ng resolution o ordinance at Quezon City na wala nang i-revenue na business permit, not unless na magkakabit ang kanilang establishments ng CCTV. Now, sa Commission of Crimes, nakikita po ng kaambayan at balita, nakunan ng CCTV ang krimen na nangyari. Ayan na. Pero nakunan na. Sa Quezon City po, gaano kahalaga ang CCTV? Magiging hanggang balita na ba na nakunan ng CCTV o may paglutas ang polis sa Quezon City? Yung programa ng si Mayor Herbert Bautista, malaking bagay yung CCTV. Titignan to, halos lahat ng mga pagsunod ng krimen natin, tulong ng CCTV. Ngayon, nung taon na konferensya, bakit ko sa kanya na yung paglalagay ng CCTV, kasama dapat yung polis para alam at saan ilagay yung CCTV camera. Ngayon, dito naman sa mall, ang inspection ng resulta ng inspection natin, overall, ang CCTV ginagamit as an aid for investigation. Ang sinabi ko, supposed to be, itong CCTV na to, it should be crime prevention. Kung pupunta ka to sa loob ng mall, yun sa mga ano nila, maraming tactical operation nila. Yung isang TV, ang laman niya, 8 na square. Okay. Yung iba, you can just imagine, 3 na TV niya, times 8. 24 na maliliit. Ang nagbabantay lang dyan, 2. So, makikita mo naman kung may nangyari din sa iba-ibang lugar. Kaya sinasuggest ko, dapat itong CCTV sa loob, it should not be an aid for the investigation, pagpalutas, kundi prevention. Makikita mo, nagsisikasan, katulad nung sa Martillo, nagsisikasan. In other words, ang galing mo na ng ibang polis, lagay mo sa loob, dedicated na titigate sa CCTV, itatawag na doon sa tao para mahuli, hindi makonsumin, mahuli na yan. Available naman yung mga ball orders, gagawin nila mas marami nagbabantay dito sa loob ng CCTV. So, pwede na ang police ngayon sa mga malls. Dati kasi bawal yan. Nag-inspect lang naman kami doon. Nag-inspect lang. Ngayon, para maging more effective ang combating of crime through the use of CCTV. Yeah. Are you allowed now to stay inside the malls? Case basis, ano? Pero ang usapan namin, dito sa SM, dito sa Rhino, ang police nandun sa bus. Kasi, as a matter of policy nila, natama naman. Do not engage the criminals inside. Kasi alam mo, pag binaril mo, automatic yung criminal garanti kahit siguro na tamaan. So you will engage them outside. Okay. May tanong po. Ano natin kasama sa linggo? Magandang umaga po. Director. Nung 2 weeks ago, naging guest sa isang katihan si General Gutierrez, ang Director ng Maynila, at tinanong ko tungkol sa force level ng Maynila. And I made reference na minsan po kayo po ay guest sa Annabelle, tinanong ko kayo at sabi nyo 3,000 approximately 70 ang force. Ganito po ang sagot ni General Gutierrez. Sabi ni General Gutierrez, when he was a lieutenant, ang Manila Police ay may 5,000. Nung siya po ay major or lieutenant airman, yung Manila Police ay 4,000. At ngayon po, if I'm not mistaken, parang below 3,000. So, ang mukhang ang Quezon City District ay mas malaki na in terms of manpower than gusto ko sanang mabalik ang kasaysayan. Kasi naalala ko pa nung panahon na ang mobile patrol cars sa Quezon City ay mga Volkswagen. And I remember na minsan na basa ko, narinig ko na ang pwersa ng Quezon City
during the time of Kenneth Panigal was below 1,000, mga 800 something. Can you give us historical overview ng growth ng Quezon City? Kasi ang territory ng Quezon City, kung ano yun noong 1940s, more or less, yung pa rin ngayon. No? Of course, the population has grown, the number of states, the number of people, as well as vehicles has grown. With one milestone also, nung hiniwalay po yung Quezon City from the Northern Police District. Do you think you're historical? Ang matatandaan ko lang ngayon, masasagot ko. Nung nasa ako dyan ng 2006, 2004, ang matatandaan ko ang police force ay 2,000 plus. Ngayon is 3,068. Pero sa kasi ngayon, katulad yan, 240 na mobile cars, 130 na motorcycles, 3,068 ang tao natin. Nag-grow ang police. Unlike kung nababanggit yung sa Manila Buwaba, hindi ko alam kung akin, pero di ko dumadaan yung police. Yan ang masasabi ko. Follow-up question po. Without naming names of cities and municipalities, but relatively, sa tingin nyo ang suporta ng Quezon City government sa Quezon City Police in terms of donations of vehicles, equipment, as well as in the construction, as well as renovation of buildings, no? And other facilities. Is it above average or below average? Yes. I will answer it in a simple word. Superb. Kumpara pa natin sa lahat, superb. Nung nagpunta na si Secretary Mang sa Quezon City, with the chance na naimbita natin siya, ganito yung comment niya. Kung ang munisipyo pala, ang City Hall ay mayaman, second, kung ang local government ay naka-online kayo? hindi ka natasukan, walang problema. Pag ikukumpara mo ang naibibigay ng PNP doon sa local government, times 3 times. Still recording? Ito naman po ang comment ko, Director. In observing Quezon City, Manila, Caloocan, let's say half of the LGUs in Metro Manila, ang impression ko po, no, yung visibility ng police presence, in spite of the fact that Quezon City has the biggest land area. If I'm not mistaken, siguro mga 3, 4, or 5 times ng Manila, na-maintain nyo. Better than other cities and municipalities where considering na mas maliit yung area, mas madali sanang i-project yung police presence. Even without police cars, they can project it with foot patrols. So, yun lang po ang comment ko. Even Makati, no, which is a very high income per capita, no? I don't think the Makati Police can lack anything, no? Pero in terms of projecting police presence, sa impression ko, I hope na this is not only true for the 4th district dahil taga rito ako sa yung barangay across the street, no?